Secretary Philip's point of view. Aalis na sana ako sa harapan ni Master Vladimir nang tumunog ang phone ko at ang tumatawag, yung tauhan na pinastandby ko para subaybayan si Miss Thalia. Nakitang walang malay na binuhat ni Dr. Walter at baka si Vladimir na naman ang pagdiskitahan ng kanyang ama sa nangyaring ito kung masama man ang kalabasan. Master Vladimir, si Miss Thalia, walang malay na ibinalik sa kanyang silid. Hininot lamang niya ang kanyang sintido na parang naistorbo ko ang kanyang pagpapahinga. Ano nangyari? Parang nalaman na ni Miss Thalia ang tungkol sa ginagawa ng kanyang pamilya. Kasalanan ng pamilya niya kung bakit nagpakontrol sila sa aking ama. Tuso ang aking ama. Ano bang hindi malinaw sa salitang yan? At idadamay pa nila ako sa kalokohang to? Alam ni Master Vladimir na nanganganib si Miss Thalia sa kapatid nitong babae na si Rebecca. Ngunit si Master Vladimir mismo ang umayaw sa kagustuhan ni Rebecca na siya na lang ang ipagkasundo. Mas katanggap-tanggap sa kanya ang isang inosenteng si Miss Thalia kesa kay Rebecca na hindi nga maganda ang reputasyon nito. Ang kapatid ng mapapangasawa ko mismo ang papatay sa kanya. Protect her, habang hindi ko pa nga siya asawa. Sabihin pa ng magaling kong ama na pinababayaan ko lang ang tungkol sa bagay na to. At mas maganda na maipon ang gigil ng kapatid niya sa kanya. Malaking tulong na yon para matapos kaagad ang kalokohan nito at ng aking ama. Kaya naman kasama si Dr. Helen, ang sikat sa larangan ng medisina bukod kay Dr. Walter, ay itinalaga ni Master Vladimir na maging personal doctor nga ito ni Miss Thalia. Hindi nga nagkamali si Master Vladimir na lalong maiinis sa inggit si Rebecca sa kanyang kapatid. Dahil hindi nga maayos ang pakiramdam ni Thalia, hindi natuloy ang conference ngayong hapon, kundi ipinagpabukas na lamang ito. Kinabukasan, nakahanda na ang mga taga-media at silid sa pagdating ni Miss Thalia. Kasama ko ang ilang abogado ni Master Vladimir para dumaan sa legal na proseso ang pagbitaw ni Miss Thalia sa korona niyang kailan lang naipanalo. Narinig ko na sa kabilang linya na paparating na si Miss Thalia. At nang bumukas ang pinto, maayos nga siyang haharap sa taga-media. Merong ngiti sa kanyang labi, ngunit malulungkot naman ang kanyang mga mata. Halatang dismayado sa natuklasan tungkol sa kanyang pamilya. Nakita ko din na sinunod ni Miss Thalia ang pagsuot ng singsing sa kanyang daliri. Kaagad ko siyang sinalubong upang ibigay sa kanya ang bouquet. Ipinaaabot ni Master Vladimir. Na yung kahapon na bulaklak, nakita ko ang inayos niya ito sa kanyang silid. Maraming salamat. Talagang masisilaw ka sa flash ng kamera na sumisiklab sa tuwing kumukuha ng larawan. Iginiya ko si Miss Thalia sa entabladong inihanda para sa kanya. Sa dibdib nito naroon ang sash nito bilang Miss Universe. Nakangiti at naghihintay ang lahat sa sasabihin nito. Nasa paligid din ang kanyang pamilya at si Dr. Simon lang ang walang emosyon na pinakita. Bakas kay Dr. Walter ang pagkadismaya niya para sa kanyang sarili. Nalulungkot ito na parang napakababaw ng kanyang luha. Si Dr. Carlota naman, katabi ni Dr. Rebecca. Mataas ang pride na sila talaga ang sanhi ng malulungkot na mga mata ni Miss Thalia. Para sa mga taong naririto at sa mga manonood, sa aking pamilya, sa organisasyon ng Miss Universe at sa inyo, maraming salamat. Kailan lang, naipanalo ko nga ang Miss Universe crown. Labis po akong nagulat sa mga oras na yon kasi sa dami ng mga kandidata na nasa entablado noon, ako nga ang kinoronahan. Lahat kaming naroroon ay yun ang inaasam. Maraming salamat sa mga sumuporta at nagtiwala sa akin. Napatitig si Miss Thalia at halata namang mapait ang titig niyang yun sa kinalalagyan ng kanyang pamilya. Ngunit dahil sa di natin inaasahang mga mangyayari, isang araw nang bumalik ako dito sa bansa natin, biglang umiral ang puso ko. Pinangunahan ako. Nagtagal ako kahapon sa silid niya upang marinig niya ang sasabihin niya ngayong araw. Ito na yun, kung saan isisingit ang love story na hindi naman nangyari. Sadyang tatamaan ka ng pana ni Cupido sa mga oras na hindi mo inaasahan. Nakilala ko yung nagbigay nito sa akin at ipinakita niya sa kanyang daliri ang singsing. Agad na kinunan ng mga kamera ang kamay ni Miss Thalia at napaismid naman si Rebecca sa tabi. May binubulong sa kanya ang kanyang ina upang kalmahin nga ang sarili. Napaka-special ng taong to. Kaya nagdesisyon ako na sa taong to ay hindi ilihim ang tungkol sa relasyon namin, na magpapakasal ako sa kanya. Kaya sa dalawang bagay na naririto sa akin, korona at singsing. Sa tingin ko ang mas matimbang ang singsing. Ang korona, 1 taon ko lang paninindigan at sa susunod na taon, ibang dalagitan na naman ang magdadala nito. Habang ang singsing, habang buhay ko ang panghahawakan at masasandalan.
Kaya para sa organization ng Miss Universe, maraming salamat sa sobrang pagtitiwala ninyo sa akin. Ikinalulungkot ko na kailangan kong ang bitiwan ito para nga hindi magkaroon ng kontrobersyal na maaaring ikasira ng pangalan ng organization. Ako, si Thalia Maria Montejo, taus-pusong ibinibigay pabalik ang korona at itanghal na Miss Universe ang pumapangalawa sa akin. Maraming salamat. Sa kanya ibinigay sa babae ang bulaklak na hawak niya at inalis nito ang sash na sobrang kinakabahan sa representative ng Miss Universe organization. Miss Thalia? Miss Thalia, may naririnig kami. Hindi tungkol sa pakikipagrelasyon mo ang dahilan kung bakit ninyo bibitiwan ang korona, kundi sa nasira ninyong korona? Totoo ba yun, Miss Thalia? Kung hindi, nasaan ang korona, Miss Thalia? Tanong ng isang taga-media at nagkagulo na rin ang iba pa. Hindi alam ni Miss Thalia ang sasagutin, ngunit nakita kong masayang ngumisi si Rebecca. Napapikit na lamang ako, ngunit inutusan ko na ang may hawak ng korona na umakyat sa entablado. At ipinakita nga ito sa lahat. Kahit si Miss Thalia hindi makapaniwala at si Rebecca nang hina bigla ang tuhod dahilan upang alalayan ng kanyang ina. Diba nasira ko yun ng tuluyan? Amin ni Rebecca na hindi nga kalayuan sa akin. Kung alam lang nila ang pinagdaanan ng ibang tao para lang gumawa ng replika ng koronang sinira nila. Miss Thalia, maaari ba naming malaman kung sino ang maswerteng binata na mapapangasawa nyo at kailan? Tungkol po riyan, kinausap ako ng aking fiancé na wag na munang sabihin ang tungkol sa kanya. Kilala siya ng lahat at alam din nila kung gaano nga katahimik ang pagkatao niya. Sa susunod na linggo na kami magpapakasal. Ang sinabi ni Miss Thalia ay kasama din sa napag-usapan namin kahapon. Hindi ilantad ang tungkol kay Master Vladimir at sabihin lang kung kailan ang kasal. Masyadong napakabilis, Miss Thalia. Minamadali niyo ba dahil nagdadalang tao kayo? Napatitig si Miss Thalia sa direksyon ng kanyang ama. Hindi ito ang inaasahan kong tanong. Gustong-gusto ng mga magulang ko na magkaroon ng apo sa akin. Sa kasamaang palad, hindi ko pa maibibigay ang hiling nila. Hindi po ako buntis. Miss Thalia, usap-usapan na binayaran ng pamilya ninyo ang hurado upang itanghal kayong panalo. Isa pa yun sa hindi ko inaasahan na tanong. Nakita kong parang nakuha ulit makatayo ng maayos ni Rebecca. Siya ang may pakana nitong mga tanong na wala naman sa binigay ng mga tanong namin sa taga-media. Ang Miss Universe Organization ang makakapagsabi kung meron ngang bayaran na nangyari. Ngunit ngayon pa lang, para sa nanunood, lilinawin ko. Ni isang sentimo, walang natanggap galing sa pamilya ko ang kahit isa sa mga hurado. Miss Thalia, dahil galing kayo sa pamilyang magagaling pagdating sa surgery, totoo bang nagpa-opera kayo sa ilang bahagi ng katawan nyo? Sinenyasan ko na ang mga tauhan ko na ihanda na nga si Miss Thalia na ibaba sa entablado. Ang mga tanong ng mga taga-media ay hindi na kontrolado pa. Lumapit na din ang isa sa abogado at sinabi kay Miss Thalia na hindi na niya kailangan sagutin ang tanong na yun. Ngunit, masaya ako na nanggaling nga po ako sa pamilya na halos humahanga ang karamihan sa kagalingan nila. Ngunit ni isang hibla ng aking buhok, hindi man lang ito nakatikim ng gamot para maalis ang pagkanatural. Natural ang lahat ng tungkol sa katawan ko. Walang pinaoperahan o kung anuman na maaaring baguhin ng siyensa. Walang katotohanan ang kumakalat na bagay na yan tungkol sa akin. Yun lang po at maraming salamat. At binitiwan na nga nito ang mikropono. Saka nga kumilos na nga ang mga tauhan ko na pigilan ang mga taga-media na sumugod kay Miss Thalia para putaktihin pa ng mga tanong nilang wala namang katotohanan. Dala talaga ang isyu na hindi maganda ang idudulot sa tao. Thalia's point of view. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa hardin na naririto sa ospital. Mag-isa lang ako, habang nakapaligid sa paligid ko ang mga tauhan ng pamilyang Duralte. Oo, hiningi ko ito. Hiningi ko na hayaan muna akong mapag-isa. Naupo ako malapit sa may fountain. Naririnig ko ang daloy ng tubig upang maalala ko ang binatilyong yun. Bata pa lang, iyakin na ako. Iyakin sa tuwing may namamatay na mga hayop sa paligid ko. Yung mga isdang ang binibenta, iniiyakan ko. Saka isa nga akong dakilang vegetarian. Hindi ako kumakain ng karne. Kaya ata na-maintain ko yung katawan na meron ako ngayon. Naalala ko tuloy ang mga tanong nila sa akin. Nakakasakit. Hindi lang pagkatao ko ang hinuhusgahan, kundi kung paano nga ako pinalaki ng mga magulang ko.
Hindi naman ako spoiled na kung ano ang gustuhin, hihingin ka agad. Hindi ako ganun lumaki. Sa akala ko na alam ko nga ang sitwasyon ng pamilya ko na palagi itong abala sa trabaho nila, abala sa hindi makatarungan na ginagawa nila. Anong gagawin ko upang mapuksa ang bagay na ginagawa nila? Tuluyang umagos sa aking pisngi ang luhang pinipigilan ko. Ang pinakamasakit sa lahat, yung nakangiti ka, pero pinipigilan mong umiyak at pinipili mo ang maging kampante at masaya sa harapan nila kahit nasasaktan ka na ng sobra. Parang nangangati ako tuloy na pumunta sa tabing dagat at hanapin ang binatilyong yun. May binitiwan siyang pangako sa akin na siya lang ang magmamahal sa akin at pakakasalan ako balang araw. Siguro ang pangakong to dala lang ng gulang namin. Ang tanong, paano ako makakatakas? Tauhan na ito ng pamilyang Duralte. Makapagpaalam man lang sa tagpuan namin ang binatang yun at iwanan ng pangakong alam ko namang hindi mangyayari. Vladimir's point of view. Binabagtas ko ang daang dalampasigan na husto ang layo sa papunta sa isang lungsod. Maaga akong umalis ng mansyon at siniguradong walang susunod sa akin. Alam ko na sa araw ding ito, haharap ang babaeng yun sa media. Magagawa niyang bitawan ang kanyang pinagpagurang bagay para lang sa kanyang pamilya. At alas 11 na nang makarating nga ako sa Karatig probinsya. Sinalubong ako ng tagapangasiwa ng rest house na ipinatayo ko dito. Binili ko ang lupaing ito para nga sa matamis na alaala na hindi ko malilimutang mangyayari sa buong buhay ko. May kung anong umuudyok na sana na natili na lang ako sa panahong yun, kung saan kaya kong umiti, tumawa at makipaglaro na hindi man lang iniisip ang nangyayari sa paligid. Matagal din hindi ka dito nadalaw, iho. Matandang binata at nag-iisa na lang sa buhay si Mang Carling. Pasimpleng ngumiti akong tumugon sa kanya at kinuha nito ang bagahe ko. I'll be going to spend my days here before nga ako magpakasal sa babaeng yun. Balita ko kakasal ka na, iho. Napatango ako dito at malayo na kaagad ang titig ko sa bintana na makikita nga ang dalampasigan. Kagaya ng preskong hangin na bumabalot sa akin, ganun din nagsisidatingan ang alaala ko tungkol sa batang babae. Ang ngiti nito, hagik-gik at higit sa lahat ang pagiging balat sibuyas nito. Sana nga kung nasan man ito, naaalala pa rin niya ang binitiwan naming pangako sa isa't isa. At sana rin hindi na mababaw ang kanyang luha at hindi basta-basta umiiyak sa mga insektong kailangan naman talagang patayin. Napangisi na lamang ako sa alaala ko tungkol sa lamok. Baliw ang batang babaeng yun. Okay lang, nakagatin nila ako. Bakit mo pinatay? Kawawa naman yan. Hindi naman ako mauubusan ng dugo. Ang liit-liit lang niya. Bahala ka. Baka may pamilya pa yan. Kawawa naman yung mga babies niya. Talia's point of view. Kahit saan ka man lumingon, nakapaligid ang mga tauhan sa paligid. Talagang imposible na makatakas ako nito. Kailangan ko bang sumuko sa kagustuhan ko na makabalik ako ron sa tabing dagat? Talagang imposible na yun mangyari. Inangat ko na lamang si inuupuan ko ang aking dalawang paa at ipinatong sa aking tuhod ang dalawa kong braso para maging sandalan ito ng aking ulo. Mapapaiyak ka na lang kasi sa mga natuklasan ko. Ikakasal na ako at ang hindi ko inaasahan, sangkot pala sa isang makapangyarihan na sindikato ang pamilya ko. Mali pala talaga ang inaakala ko tungkol sa aking pamilya. Biglang may pumatak at pag-angat ko nga ng aking paningin sa kalangitan, may nagbabadyang malakas na ulan. Paano nga ba ako makakapunta nito sa tabing dagat na nais kong puntahan? Hanggang sa lumakas na nga bigla ang pagpatak ng ulan. Di na ako kumilos sa kinauupuan ko dahil parating na sa kinauupuan ko ang ilang tauhan na may dalang malalaking payong. Pinayungan nila ako. Napatitig sa mukha nila hanggang sa naramdaman ko na lang na parang umiikot ang aking buong paligid. Misaya, baka magkasakit kayo. Gumiti ako dito. Okay lang yun, di ba? Mas makabubuti nga yun, di ba? Miss Talia. Ngunit tumayo pa rin ako. Bawal na ang masyadong matigas ang ulo. Hindi lang ito nagsasanhi ng maganda sa pangsarili, kundi para sa karamihan. Inihakbang ko nga ang aking mga paa habang pinapayungan ako. Tuliro ako at di alam ang gagawin sa buhay ko na meron ako ngayon. Tuluyan ko na ngang sinuko ang korona at sa daliri ko, nasa palasingsingan ko ang singsing. Hahayaan ko na lang bang mangyari to sa akin? Nang lumalabo na ang aking paningin at hindi ko na makontrol ang biglaang pag-ikot ng paligid ko. Bago pa man ako bumagsak, may bisig na sumalo sa akin.
Dr. Simon, ngiti ko sa kanya at tuluyan nang ikinampikit ng aking mga mata. Nang iminulat ko ang aking mga mata, nasa loob na ako ng isang sasakyan. Kilala ko ang perfume na to, lavender, paborito ni Kuya Simon. Gising ka na pala. Saka ako napalingon sa katabi ko na siya mismo ang nagmamaneho ng sasakyan. Si Kuya Simon. Kuya? Magpahinga ka lang. Nagpalinga-linga ako sa buong paligid at napansin ko na walang sumusunod sa amin. Saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi sa atin. Pinagpaalam kita. Pinagpaalam? Gaya ng dati, ang dami mo pa ring tanong. Pinagpaalam kita sa kanila na bago ka ikasal dadalhin kita kung saan mo gustong pumunta. Talaga? Naikinasigla ko bigla. Napangisi lamang si Kuya Simon at seryoso sa kanyang pagmamaneho. Hindi man lamang ako nito nilingon. Di lang ata ako sanay na makitang malungkot ang isang aning-aning na kagaya mo. At sa tingin ko, pahihirapan mo lang kami kapag hindi ka na naman kumain ng maayos. Kaya sinabi ko sa kanila na ako na muna ang bahala sa'yo. At pumayag ka agad sila? Hindi ako sinagot ni Kuya Simon sa aking tanong, kundi, saan mo gustong pumunta bago ka ikasal? Yung totoo, mind reader ba ang kapatid ko? Saan? Kundi iuwi na lang kita. Yun ba ang gusto mo, Talia? Ngumiti ako kay Kuya Simon. Siyempre hindi mo naman gagawin, Kuya Simon. Psst! Naalala mo pa ba, Kuya, yung saan ginanap yung debo ni Ate Rebecca? Yung 2 buwan din tayong nagstay sa probinsya noon? Ang layo ng gusto mong papuntahan. Mabuti na lang may dala akong pera at inutusan ko si Manang na impakehin ang gamit mo. Pinag-impake mo ko? Tama ang narinig mo, Talia. Huwag mo na nga pinapaulit ang sinasabi ko. Medyo masungit nga si Kuya Simon. At dahil dyan, nagmumukha nga siyang cool. Thank you, Kuya Simon. Nais mong pumunta sa probinsyang yon. Bakit? Wala lang. Ginagawa ko ito para sa iyo, Talia. Dahil alam ko hindi mo pa rin tanggap sa sarili mo na ganito nga ang nangyari sa pamilya natin. Speaking of that, Kuya, kailan pa naging kontrolado ng isang sindikato ang pamilya natin? Simula nang makilala ni Papa si Mama? Saka ngumisi si Kuya Simon. Kung ako sa'yo, wag mo na munang isipin ang tungkol sa mga nangyayari. Gumagawa kami ng paraan ni Papa na mabuwag nga ng tuluyan ng organisasyon o kung hindi man, kahit man lang ang pamilya natin makalaya sa kanila. Tutulong ako, Kuya Simon. Ngumisi ulit si Kuya Simon. Bakit, Kuya? Malaki ang maitutulong mo, Talia. Ano? At paano yun, Kuya? Nananabik akong malaman kasi nga malaki ang maitutulong ko sa kanila. Ang pagpapakasal mo kay Vladimir Doralte. Bigla akong natigilan sa tinugon ng aking kapatid. Ang pagpapakasal ko kay Vladimir Doralte ang nakikita nilang malaking maitutulong ko sa kanila? Ibig ba nitong sabihin wala talaga akong takas sa itinakda nila para sa akin? Bakit? Nakatitig na ako sa harapan. Bakit malaki ang maitutulong ko kapag nagpakasal nga ako kay Vladimir? Di ba si Ate Rebecca may pagtingin siya kay Vladimir? Bakit hindi na lang siya? Yan tuloy nagagalit pa sa akin si Ate Rebecca. Biglang natawa si Kuya Simon. Kung ako naman talaga kay Old Master Doralte, ang ipagkakasundo ko sa aking anak yung maganda at hindi yung war freak. Binubola mo lang ako, Kuya Simon eh. Dahil ba nanalo ako sa Miss Universe? Yun ba ang dahilan ng biglaang kasalan na to? Sabihin na nating may kinalaman nga ang corona mong inaipanalo. Eh di dapat sana hindi na lang ako lumahok sa beauty pageant kung ganito lang naman ang mangyayari. Baliw, nakakadismaya lang, Kuya Simon. Pero sinasabi ko nga sa'yo, Talia, malaki ang maitutulong mo. Paano? Magpapakasal ka lang naman sa nag-iisang anak ng namumuno sa sindikato na humahawak sa pamilya natin. Si Vladimir Doralte? Anak ni Mr. Daniel Doralte? At biglang malakas na napabusina si Kuya Simon. Buti na lang wala kaming kasabay o kasalubong sa daan. Natawa pa talaga si Kuya Simon sa ginawa niya. Oo, kaya malaki ang maitutulong mo kapag tuluyan mong napabago ang isipan ni Vladimir. Mabuwag ang sindikato na ipapamana lang naman sa kanya ng kanyang ama na mayroong sira ang isipan. Kuya! Ngunit mag-iingat ka pa rin kay Vladimir. Ilang babae na din ang pinagkasundo sa kanya. Ngunit lihim niya itong tinatanggihan. Tinatanggihan? Paano nagiging lihim? Sa harap ng Old Master Doralte, payag siya. Ngunit sa likuran nito, gumagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kasunduan. Hinahanapan niya ng butas ang babae. Scandals nito. Mga paninirang puri, mga naging karelasyon at kung wala mang mahanap, si kamatayan mismo ang makikipaglaro sa babae.
Yung pagsabog sa resort kung saan kayo magkikita ni Vladimir, plano niya yun. Biglang nagsitayuan ang balahibo ko nang marinig yun. Bakit niya to ginagawa? Kung may mahal siyang ibang babae, di sabihin niya sa kanyang ama, hindi na sana ginagawang komplikado ang bagay na to. Yun nga, workaholic si Vladimir. Walang babaeng umaaligid sa kumpanya niya. Walang babae na tinatanggap sa kumpanya nito. Usap-usapan na lalaki raw ang gusto nito. Ngunit nang makaharap ko siya, malayong malayo sa usapan na kumakalat. Anong itsura niya, kuya? Nakakasindak ba? Hindi ba katanggap-tanggap ang mukha nito para sa akin? Alam mo ang ideal man ko, kuya. Malayo ba sa ideal man ko? Biglang natawa si Kuya Simon. Kuya! Baka mabantot na matabang negosyante siya. Peke din yung mga larawan na lumalaganap tungkol sa kanya. Tumugon si Kuya Simon ng malulutong na tawa nito. Sira ulo ka talaga, Talia. Bakit? Totoo ba ang sinabi ko? Baka kasi nagpa-surgery lang siya. Kung bakit nga meron na siyang magandang mukha ngayon. Natural lang lahat ng kanya. Sira ulo. Di ko lang alam kung gaano kataba at kahaba ang dala nun. Kataba at kahaba ang dala niya? Ano yun? Mahinang napamura si Kuya Simon dahil nga para sa kanya ang tanga-tanga ko. Ngunit natigilan ako kasi ngayon ko lang nakita si Kuya Simon na ganito kasaya. Kahit nga wala namang nakakatawa. Tumawa na din ako. Saya na nga ang pagkasyong ako. Pero natigilan si Kuya Simon. Bakit ka tumatawa? Ikaw, Kuya Simon, bakit ka tumatawa? Wala namang nakakatawa. Yung mga haka-haka mo kasi sa mapapangasawa mo, ibang klase. Hindi mo pa talaga siya nakikita sa personal? Napatango ako. Lagot ka dyan, Talia. Baka isa ka sa mga babaeng malaglag na lang ang panty kapag nakita siya. Gwapo ba? Lalaki ako, pero masasabi kong nakalamang lang siya ng 2 paligo sa akin. Si Kuya Simon, kahit ako hindi ko ikakaila na habulin talaga siya ng mga babae. Ngunit hindi naman niya pinapansin ang mga ito. Sa nakikita ko din, wala siyang intensyon na manligaw. Dahil ba parati siyang abala sa responsibilidad nito? Ang pumatay at magligtas ng buhay? Bigla akong natigilan. Bumalik sa aking isipan ang masama nilang ginagawa. Kung ganun, kung mapapabago ko nga si Vladimir, baka mabuwag na ang organisasyon, di ba? Rebecca's point of view. Agad na tiningnan ko sa social media ang feedback ng mga tao sa ginawa ngang media conference para kay Talia. Sabik pa naman ako na basahin ang mga batikos tungkol sa kanya. Pero ni isa wala. Puro pagsimpat siya tungkol sa binitiwan niyang corona ang sinasabi ng taong bayan. At naibato ko nga ang phone ko nang mabasa ko. Miss Talia, you will always be our Miss Universe. Hindi! Ano bang nakikita nila kay Talia na wala ako? Maganda ako sa kanya. Rebecca, ang kapatid mo nawala ng malay. Si Mama na napasilip sa opisina ko, ngunit hindi na tumuloy kundi dumiretso na nga sa kinalalagyan ni Talia. Sa may pakialam ako, ang gusto kong mangyari tuluyan ang mawala ang babaeng yan sa mundong to. Isa siyang mang-aagaw at hindi ako nagkamali tungkol sa kanya. Bata pa lang, kinukuha na niya sa akin ang lahat. Ang pagmamahal ni Papa, si Kuya Simon at alam ko si Mama. Mahal din niya si Talia. Ni hindi nga nito pinaninindigan ang pangakong binitiwan niya sa akin. Ngayon naman mapupunta kay Talia ang iniirog ko. Hindi ako papayag sa bagay na to. Kailangan na mawala si Talia sa mundong to sa lalong madaling panahon. Kinuha ko ang isang maliit na botelya. Napangisi ako. Mamamatay ka na, Talia. Huwag mo nang idamay ang sarili mo sa pamilya natin na hindi nga maganda talaga ang ginagawa. Magpasalamat ka na lang sa akin kapag nakarating ka sa langit. Bilang kapatid, ito ang higit na maibibigay ko sa'yo. Ang masalba ka nga na madumihan ng budhi mo. Umakyat na ako sa silid ni Talia. Nadatnan ko sila na abala sa ginagawa nilang pag-examine sa kanya. Pagod lang si Talia. Pahayag ni Mama na kumalma lang nang dumating ako. Itinago ko kung saan ang kaba niya para kay Talia. Hayaan niyo na lang muna siyang magpahinga. Naunang lumabas si Papa na ikinasunod ni Mama. Simula kanina na nangyari yung media conference na pinakamamahal nilang anak, si Papa hindi na mahanap ulit ang dila niya. Hindi na rin ito makatitig ng diretso sa akin. Naiwan sa silid kaming dalawa ni Kuya Simon. Hindi ba meron kang operation ngayon? Look who's talking. Baka nakakalimutan mo rin ang schedule mo. So, ano pang ginagawa mo dito? Pagtataray ko sa kanya. Mas makabubuti na ako ang huling lumabas kaysa sa'yo, Rebecca. Napangisi ako. Bakit? Sa tingin mo ba, Kuya Simon, may masama akong gagawin kay Talia? Bakit? Wala ba? Wala! Kaagad kong tanggi.
Hihintayin ko siyang magising para sabihin ko rin sa kanya na nalulungkot ako sa nangyari. Ate niya ako, kaya dapat lang na kami yung mas close. Binigyan ako ng pilit na tawa ni Kuya Simon. Doktora Rebecca Montejo, you better get your feet out of this room. Hindi ko hahayaan na may gawin kang masama kay Talia. Nagpapatawa ka ba? Ngunit hindi ko inaasahan na may tauhan sa likod ko na kaagad niyang hinawakan ang kamay ko. Sa pin na nasa damit nito, ang bantay na naririto ay tauhan ng pamilyang Duralte. Kinapa nila ang damit ko at hindi na ako magugulat kung makukuha nila ang karayom na itinurok ko na sana kay Talia. Kaagad ito inabot kay Simon, saka napabuntong hininga ito. Walang kailangan na ipag-alala para kay Talia. Andito lang nga ang kapatid ko para iturok ang gamot na ito na kaagad magkakaroon nga ng malay tao ito. Pero mas makakabuti na makapagpahinga na muna ang kapatid namin. Tinatakpan ba ni Simon ang gagawin?